Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papa, nanay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content o sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisa. Okay, alright. Umpisahan na po natin ng Kimpaw update at iba pang showbiz ganap. Ayon po sa aking legit na sources ko ay binuhos na talaga nila Paolo Avellino at Kim Chiu ang kanilang kasiyahan or ang kanilang enjoyment habang sila ay nagpe-perform. Dahil nga po, kaya po nila binuhos ang kanilang mga emotions, ang kanilang mga enjoyment o kasiyahan dahil sa kabila po ng mga manghuhusgang tao sa kanila ay parang kumbaga wala na lang yun sa kanila. Mas pinili po nila na wag na lang pansinin ang mga nasasakupan, kumbaga ba. Alam niyo yung ibig sabihin ng nasasakupan na sinasabi. Yan po yung simbolo na kung saan po ay sinasakop po sila ng mga buzzers dahil wala naman kasi magawa yung mga buzzers eh. Kahit sigurin pa nila si Kim Chiu at saka si Paolo Avellino, they don't have the right to guess or they don't have the right to dictate other people's in their own lives. Kasi ika nga nila, if you believe in God, you also believe in yourself because God made us in your own life. Kaya nga po, sa mga iba dito na hindi nakakaintindi or parang kumbaga ba is panira lang yung kanilang ginagawa sa Kimpaw, ay halos lahat po mga yan ay may mga sukli po yan na kahit man nagsira ka ng ibang tao or kahit man kung ano-ano naman yung sinabi mo sa sokmed, may mga panahon din po na ikaw ay balikan. Kaya ingat-ingat po tayo para hindi po tayo mabalikan sa lahat ng bagay. Ano? Okay. Spotted na naman sila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino na nagbabike sa malapit sa kondo ni Kim Chiu. Alam mo guys, tuwing they are spotted near the condo of Kim Chiu, they are aggressive. Yung mga ibang fans po natin dyan, masyado po silang agresibo na nag-iisip ng masama na kaagad. Kung spotted lang sila sa malapit sa kondo ni Kim Chiu, sinasabi kaagad na there's something. Always naman na there's something kasi nga po, wala naman issues sa kanilang dalawa. That's what we are saying today na kahit naman spotted ng dalawa kung yun talaga yung kanilang gusto, wala tayong magagawa dyan dahil nga malapit na silang ikakasal. Invited ba kayo guys? Or ano po? Kasi alam naman din natin na malapit na silang ikakasal. Kaya sana naman sa mga Kimpaw fans dyan, celebrate din tayo guys. Kasi ang mga idolo natin sa buhay ay nagsiselebrate at sila po ay malapit ng ikakasal. At alam naman din natin yan na
sa kabila ng kanilang mga kasiyahan, ay ang ending pa rin ay ang simbahan. Sarap sa pakiramdam na yung ending talaga ng mga taong naging idolo mo at naging inspirasyon mo ay simbahan yung kanilang huling hantungan. Wow na wow na wow. Alam niyo ba guys, mga netizen dito na hindi alam sa mga iba't ibang uri ng sistema. May isa tayong kaibigan dito na kung saan po ay parang pinaringgan nata niya si Kim Chu. Pinaringgan niya si Kim Chu. Sabihin na lang din natin na kaibigan na natin siya dahil mukha naman kasing kaibiganin na lang natin siya dahil pinagsisira-siraan niya kasi si Kim Chu sa comment niya sa Sokmed. Ang comment niya po kasi sa social media ay patungkol sa suot ni Kim Chu na kung saan ay may ganap. Di ba may ganap si Kim Chu sa Korea before at yung suot niya kasi is ang sabi niya, kung sikat kang tao, bakit kailangan mo bang humiram ng mga damit? Hindi mo ba afford yang bumili? Parang ganun kasi yung term niya. Dun sa damit ni Kim Chu na ginamit sa Korea. Which is, ayoko na lang banggitin guys kasi baka mamaya tayo naman din yung maging kawawa dito ba? Mas better na private na lang din po natin kung sino yung mga legit na sources natin. Para sa ganon, may mga kwan din naman tayo ba, delikadesa. Mahirap naman kasi pag magbanggit tayo nakakatapak na rin pala tayo ng makapwa din natin tao kung sakali. Kaya iwas-iwas na lang. At okay na yung nakakasagap tayo ng balita, pero iwasan po natin magbanggit kung sino yung mga sources po natin. Okay. Ayon po sa aking source, ay isa pala ito sa mga actress na binubusisi or nambusi dun sa damit ni Kim Chu damit ni Kim Chu na ginamit niya sa South Korea. Yung kulay pink ba? Parang may pagka-pink na combination nata yun. Kasi I cannot describe that simple gown. Kasi nga, kahit napakasimple naman yun, kita mo naman yung award, di ba, na na-receive ni Kim Chu dun. Hindi na tayo titingin kumpara sa akin na hindi na ako titingin dun sa gamit, kundi ang titignan ko na is yung inuwi ni Kim Chu na award. Ba't ka naman titingin sa gown kung sakaling wala ka namang iuwing award, di ba? Parang make sense ba? Make sense sa mga naiinggit dyan. Dahil isa rin pala itong mambatikos dun sa gown na ginamit ni Kimi. Pero ang sabi lang kasi, hindi lang kasi siya, parang pumalag lang kasi siya na parang yung pagkakuan niya, yung pagkasabi niya is parang sarcastic kasi yung pagkasabi niya. And then, dahil nga napansin ng mga ibang netizen na parang may sarcastic yung pagkasabi niya dun sa gown, agad siyang binas at parang binalikan siya ng mga netizen. Kumbaga ba yung salitang binalikan is parang humingi pa rin, parang binawi niya yung kanyang sinabi. Parang ganun yung term. Dahil siyempre, ikaw ba naman yung balikan ka ng mga fans ng mga Kim Pao? Tapos, ibabas mo yung kanilang idolo sa buhay. Of course, babalikan ka nila. At saka, ganyang binawi yun guys. Pero, maliban dun sa gown, may isa pa siyang parang kumbaga is, nag-comment na naman siya dun sa, I think that is the bag. Yung bag na binibenta ni Kim Chu, na di ba may business po si Kim Chu? At yung business ni Kim Chu, nagkaroon nata ng complication dun sa network. Parang ganun, naghina ata yung kanyang, I don't know how to say kung ano yun.
Parang, di ba, ang dami kasi nag-order, lahat na sold out. At saka isa ata siya doon. And then, nag-comment na naman siya doon na sabi doon kung isa kang seller, dapat ayusin mo yung mga network mo, ayusin mo yung bakit nag-shutdown yung ganito, gusto ko pa naman yung product. Parang ganon. Alam mo yung paipal lang sa Sokmed, parang ganon kasi yung term nito kay Kim Chu Yun yung napansin ng mga netizen sa kanya, guys, na every time na magko-comment siya dun kay Kim Chu, dun sa Sokmed ni Kim Chu is parang pabarado. Parang masakit sa mata kung babasahin mo. Yun yung number one na napansin ng mga netizen sa kanya. Kaya nung napansin ng mga netizen sa kanya, yun is parang nawalan sila ng gana sa kanya. And yet, kahit sobrang husay niya is parang yung isa kasi siya sa mga singer ba? Isa siya sa mga singer na kung saan is naging idolo din siya ng mga karamihan. Mabait siya Mabait siya pag yung kinakausap mo siya. Siya yung mabait. Parang ganon. Pero yung pala may pagkakuan din pala. I don't expect na gano'n din pala yung sasabihin niya kay Kim Chu about dun sa bag at saka dun sa mga gang. As for me, I cannot imagine why that actress is commenting like that to Kim Chu. And yet, ang dami din naman niyang nagamit na gown na wala man lang po comment si Kim Chu sa kanya. Never po nag-comment si Kim Chu. Kahit sa mga pangit na gown dyan na ginagamit ng mga ibang artista na para lang magrampa or para lang gagamitin lang para lang ipakita yung klase ng gown na yan, nagawa ng ganito, ganyan, ganun ba? Ni minsan, wala pa akong narinig na negatibo na comment ni Kim Chu sa mga. Believe it or not, wala pa akong narinig. At saka lahat na mga ginagamit ng mga artista na gown ay ang naririnig ko lang sa kanila kay Kim Chu is palaging sinasabi niya po na, wow, ang ganda yung gown talaga yung maganda. Halos napapansin yung gown kasi tuwing may mga ganyan aktibidades. Pero hindi naman kailangan na i-bash mo. Kung ayaw mo naman talaga makita yung gown or something like that, and then, wag mo na lang siyang panoorin, di ba? Kasi yung i-bash mo yung tao na wala namang kalaalam sa pinaggagawa mo. At ngayon, nambas ka. Ano sa tingin mo yung sasabihin ng mga commentors sa'yo or mga netizen na naging idolo nila sila Kim Chu? Di ba nakakasakit? Para sa akin, nakakasakit kasi I don't expect na ganyan yung sasabihin niya or yung i-comment niya sa Sokmed. Pero in fairness, naging kawawa din naman siya. Hindi naman tayo yung dito. Hindi dahil naging kawawa siya dahil sinumbatan siya ni Kim Chu. Hindi po. Naging kawawa po siya dahil gawa din ng mga netizen sa kanya na siya po ay binas ng todo. Dahil nagalit yung mga netizen sa kanya, sa kanyang comment about kay Kim Chu. Kaya nga po sabi ko na wag po tayong, wag po tayong mambas kasi dahil marami pong mga supporters ang Kim Pao dito. At pag binas mo kasi ang Kim Chu or ang Paolo Avellino sa ngayon, ang sa kanila kasi kapag binas mo ang Kim Pao sa ngayon kasi hindi po sila mismo ang magkwan sa'yo, mag-answering back, kundi yung mga netizen or yung kanila mga supporters. Kaya nga po, maraming mga supporters ang Kim Pao sa ngayon ang nag-a-answering back sa mga negatibo na nagko-comment na artista at sila po ay nababasa ngayon. Yan po yung kwan ko. Yan po yung point ko dito. Hindi po yung sila Kim Chu at saka si Paolo Avellino yung nababasa. Hindi po. Yung mga supporters po ng Kim Pao. Kapag nakita kasi nila na negatibo kasi yung comment ng isang artista or netizen sa idolo nila sa buhay, ay ipaglalaban po nila yan. Talagang ipaglalaban po nila yan. Kasi hindi naman basta-basta mag-comment ka na
wala namang katuturan yung comment mo, di ba? Kaya wag po tayong magtaka kung bakit ganun po yung nangyari. Kung bakit nabas din po siya. Aside from that po, may blind items po tayo sa ngayon na guys. Baka hindi nyo po ito alam. Or baka nakalimutan nyo na to. May blind items po tayo sa ngayon guys na si Mr. D. Si Mr. D po ay kinukulit niya si Kim Chu. Hindi na si Sian Lim to si Mr. D po. Kinukulit niya po si Kim Chu. Si mismong Miss Kim Chu na po yung kanyang kinausap dahil nga daw may kapatid daw siya nag-aaral sa Amerika at nawalan daw siya ng datong guys. Naubusan ata. Hindi naman totally na naubusan pero parang nakulangan ata kasi sa Amerika nag-aaral yung kapatid babae. Kinuusap si Kim Chu para pag may mga movie sila kahit lang daw extra na lang daw muna siya. Siyempre kung alam niyo yung kung kilala niyo yung sinasabi ko ng si Mr. D. Alam pong kilala niyo yan guys. Kasi yung taong yan is feelingero yan Yung taong yan is akala mo sila na talaga. Sarap maka alam mo yung makaasar? Yung mayabang kasi to kaya ito yung mayabang kasi tong tao to. Kaya ganyan yung nangyari sa kanya Nawalan ng karir. Kaya maraming mga netizen ang naging masaya nung nawalan siya ng karir dahil ang sabi nga sa kanya, karma daw niya yan. Si Mr. D po ay isa sa mga veteranang aktor sa kanyang henerasyon. Pero isa din siyang veteranong cheaters sa kanyang henerasyon. Joke lang baka kasi delikado tayo dito. Baka pati ako sagsagan na mga kwan ba. Veteranong cheater. Napaka-cheater niya kasi guys. Sobra. Halos may iyak-iyak na yung babae sa kanya. Hindi pa siya umamin Tapos kapag sa SOCMED, baka alam mo, wala siyang kasalanan. Ganyan yung mga istilyo, yung mga cheaters na tao ba, yung pa-effect na feeling walang kasalanan, walang ginawa, yun pala, tad-tad ng kasinungalingan. isa na siya dun. May itsura naman to At ang kanyang nanay naman is isang politiko na kung saan ay kahit may kasalanan ng anak, pag ang pinag-uusapan ay anak, syempre ang anak kasi yung namumuhay o nagbibigay pera sa loob ng bahay. Si Mr. D kasi, syempre, suportado ang nanay yan. Hindi mo yan talaga may iwasan. Kaya kahit anong baluktot na ginagawa ng anak, itong si nanay, wala lang. Siya nga nag-aayos Siya nga nag-aayos sa lahat ng mga kusot ng anak niya, si Mr. D. At sa ngayon naman, I think, hindi na natin masabi kung anong klaseng pag-aayos or inaayos na ba niya or pati rin kasi yung love life ng kanyang nanay ay siya din mismo yung nag-aayos. Pero kumbaga ba, di ba nakipag-usap si Mr. D kay Kim Chu. Kasi si Kim Chu kasi madali siyang lapitan. Yun kasi yung sabi or comment ng mga ibang mga actor o actress. At saka si Paulo din, madali lang naman daw lapitan si Pao. Kaso nga lang, masyadong nakadepende yung decision niya kay Kim Chu. Kumbaga, diretsuhin na lang natin. Si Kim Chu na lang daw yung kanilang kakausapin. Mas better pa daw. Kesa kay Paolo Avellino na pangingiwi-ngiwi na hindi siya makasagot,
Siyempre, kay Kim Chiu na lang sila dadiretso. Ito naman si Mr. D, may kwan ata, hindi naman salitan, pero parang kumbaga ba is na-awkwardan siya pag kinakausap niya si Paolo Avellino. Yan yung katotohanan dyan. Parang may kwan siya, alinlangan or parang kung baga ba sa atin ba, kung hindi ka sanay makipag-usap sa isang taong hindi mo naman talaga siya tinuturing na friend, siyempre, maramdaman mo yung sinasabi na nakakahiya, mahiya ka. Yun siguro yung naramdaman ni Mr. D kay Paolo Avellino. Kaya yun, may isang kaibigan niya na nagsabi na si Kim Chiu na lang kausapin mo kasi si Kim Chiu is mas better pa kumpara kay Paolo Avellino kasi madali naman silang lapitan pero mas magaan sa pakiramdam pag si Kim Chiu yung kausapin mo ng maayos. Hanggang dito na lang po ang aking update. Sana naman po paki-like, subscribe, and share naman po ang aking content. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.